Sa kasaysayan ng boxing, walang rivalry ang mas matindi pa sa bansang Pilipinas at Mexico. Dalawang bansang pinagmula ng ilan sa pinakamatitinding mandirigma, mga boksingerong kilala sa tibay, tapang at walang urungang estilo sa ibabaw ng ring. Pero sa gitna ng makasaysayang digmaang ito, may isang Pilipinong naging pinakamalaking bangungot ng mga Mexican fighter, si Manny Pacquiao. Isa-isa niyang tinalo ang kanilang mga kampiyon at alamat, dahilan para bansagan siyang The Executioner. Sa bidyong ito, balikan natin ang top 10 greatest Mexican boxers na pinatumba ni Manny Pacquiao. Number 10. Gabriel Mira. Bago makilala si Manny bilang The Mexican Destroyer, may isang Mexican fighter munang naging unang biktima ng pambansang kamao. Noong April 24, 1999, sa Araneta Coliseum, dinepensa ni Pacquiao ang kanyang WBC flyweight title. At ang humamon sa kanya ay si Gabriel Mira na number 4 contender mula sa Mexico. Si Mira ay kilala bilang isang Mexican pressure fighter na hindi umaatras at laging sumusulong na kilalang matibay ang panga. Kaya't alam ng lahat na hindi ito magiging madaling laban para kay Pacquiao. Pagtunog pa lang ng kampana, dire-diretsyong sumugod si Mira para diktahan ang laban. Pero ito ang kanyang naging pagkakamali. Sa bawat pasok niya, sinasalubong siya ng mabibilis at matitinding left-hand counters ni Pacquiao. Sa round 2 pa lang, dapa na ang challenger at pagsapit ng round 3 muling bumagsak si Mira matapos makatikim ng mga malilinis na kombinasyon. Pagdating ng round 4, tuluyan ng gumuha ang depensa ni Mira kung saan 3 beses pa siyang pinabagsak ni Pacquiao. Sa kabuuan, 5 knockdowns ang inabot ng Mexican fighter bago tuluyang pumagitna ang referee para ihinto ang laban. At dito nagsimula ang alamat ng isang Pinoy na magiging malaking bangungot para sa mga Mexican fighter. Number 9. Brandon Rios. Matapos ang magkakasunod niyang pagkatalo noong 2012 mula sa kontrobersyal na desisyon laban kay Timothy Bradley hanggang sa brutal na knockout kay Juan Manuel Marquez, marami ang naniniwalang tapos na ang panahon ni Pacman. Kaya para patunayan na kaya pa niyang makipagsubayan sa pinakamataas na antas ng boxing, hinarap niya sa Macau si Brandon Bambam Rios, isang matigas, palaban at maingay na Mexican-American fighter na walang tigil sa pangtatrash talk. Kung matatalo pa si Pacquiao sa laban na ito, marami ang naniniwalang iyon na ang magiging huling kabanata ng kanyang legendary career. Pero pagsapit ng laban, ibang Pacquiao ang nasilayan ng mundo. Imbes na makipagsubayan sa gustong pukpukan ni Rios, ginamit ni Pacman ang kanyang bilis, footwork at kakaibang anggulo para kontrolin ang laban. Dahil sa sobrang tibay nito, bugbog sarado naman ang inabot ng Mexican-American na hirap makapagpatama ng malinis. Tapos ang 12 rounds, isang dominanting unanimous decision ang nakuha ni Pacquiao. Higit sa panalo, ito ang nagpatunay sa mundo na buhay pa ang kanyang alamat sa ibabaw ng ring. Number 8. Oscar Larios. Matapos ang sunod-sunod niyang laban sa Amerika, umuwi si Manny Pacquiao sa Pilipinas para muling lumaban sa harap ng kanyang mga kababayan. Pero hindi madali ang naghihintay sa kanya. Ang makakatapat niya ay si Oscar Chololo Larios, former 2 Division World Champion mula Mexico. Dahil sa Araneta Coliseum ginanap ang laban, ramdam na ramdam ang pressure kay Pacman na magbigay ng isang impresibong performance para sa mga Pinoy. At pagsapit ng laban, pinatunayan agad ni Larios ang tibay ng isang Mexican fighter. Kahit dihado sa bilis, nakipagsabayan nito hanggang sa nayanig niya si Pacquiao sa round 3 matapos patamaan ng isang solidong right straight. Pero doon din natapos ang swerte ni Larios. Unti-unting kinuha ni Pacman ang kontrol gamit ang kanyang bilis at matitinding body shots. 2 beses pa niyang pinabagsak ang Mexican, una sa round 7 at pangalawa sa huling minuto ng round 12. Kahit bugbog at duguan, tumayo pa rin si Larios para tapusin ang laban. Patunay ng kanyang puso at tibay. Sa huli, isang dominanting unanimous decision ang naiuwi ni Pacquiao sa harap ng nagbubunying mga Pilipino. Number 7. Jesse Vargas. Habang ang karamihan sa mga world champion ay nakapokus lang sa paghahanda para sa kanilang mga laban, si Manny Pacquiao naman ay pinagsasabay ang pagiging senador ng Pilipinas at paghahanda para sa isang world title fight. Noong November 5, 2016, hinarap niya si Jesse Vargas, ang batang Mexican-American champion na hawak noon ng WBO welterweight title. Kaya't marami ang nagtatanong kung kaya ba straight left counter.
Sinubukan mang gamitin ni Vargas ang kanyang height at reach sa mga sumunod na round, wala pa rin siyang naging sagot sa bilis at mga anggulo ni Pacquiao. Sa loob ng 12 rounds, kontrolado ni Pacman ang takbo ng laban at mas marami rin siyang naitalang malilinis na suntok base sa CompuBox stats. Sa huli, nakuha ni Pacquiao ang isang malinis na unanimous decision victory. Nabawi niya ang WBO welterweight title habang pinatunayan sa buong mundo na kaya niyang maging mambabatas sa umaga at kampiyon ng ring sa gabi. Number 6. Oscar De La Hoya. Ito ang tinaguriang dream match na nag-angat kay Pacquiao para maging mukha ng boxing sa buong mundo. Noong December 6, 2008, umakyat ng dalawang weight class si Pacman para harapin ang superstar na si Oscar De La Hoya. Napakalaki ng pressure kay Pacquiao dahil halos lahat ng eksperto ay nagsasabing isa itong dangerous mismatch. Sobrang liit daw ng isang flyweight para sa natural welterweight tulad ni De La Hoya. Pero pagdating ng laban, kabaliktaran ang nangyari. Ginamit ni Pacquiao ang kanyang bilis at kakaibang mga angle ulit-ulit na makalusot sa depensa ni De La Hoya at hindi man lang makita ng Golden Boy kung saan nanggagaling ang mga kombinasyon ni Pacman. Bugbog saradong inabot ni De La Hoya, lalo na ang kanyang kaliwang mata na halos magsara sa tindi ng mga patama. Matapos ang 7 rounds ng matinding dominasyon, mismong ang kampo ni De La Hoya ang nagpasyang ihinto ang laban. Ang TKO victory na ito ang naging huling laban sa professional na karera ni Oscar De La Hoya at isa sa pinakamalaking panalo ni Manny Pacquiao. Number 5. David Diaz. Dito unang pinatunayan ni Manny Pacquiao na kaya niyang maghari sa mas mabibigat na timbang. Noong June 28, 2008, umakyat si Pacman sa lightweight division para hamunin ng WBC champion na si David Diaz. Mapanganib ang laban na ito dahil unang beses sasabak si Pacquiao sa 135 pounds at si Diaz ay isang solidong Mexican-American slugger na kilala sa walang atrasan at may mabigat na kamao. Maraming kritiko ang nagduda kung may lakas pa bang mga kamao ng Pinoy sa mas mabigat na timbang. Pero dahilan para bumagsak siya sa canvas, kaya't agad na itinigil ng referee ang laban. Ang brutal na knockout na iyon ang nagbigay kay Pacquiao ng kanyang ika-4 na world title sa magkakaibang weight divisions. Number 4. Antonio Margarito. Ito na marahil ang pinakamapanganib at pinakamatinding pagsubok sa buong karera ni Manny Pacquiao dahil sa napakalaking agwat nila sa timbang at tangkad. Umakyat si Pacman sa light middleweight division para harapin ang tinaguriang Tijuana Tornado na si Antonio Margarito. Sa gabi ng laban matapos ang rehydration, tumimbang si Margarito ng 165 pounds habang si Pacquiao naman ay 148 pounds lang. 17 pounds na kalamangan para sa Mexican fighter pero pagdating sa loob ng ring hindi nagpahuli si Pacquiao. Ginamitan niya ang mas malaking kalaban ng pambihirang bilis, matitinding kombinasyon at kakaibang anggulo. Unti-unting nasira ang mukha ni Margarito hanggang sa mabali ang orbital bone sa ilalim ng kanyang kanang mata. Dahilan para isugod dito sa ospital pagkatapos ng laban. Ramdam ni Pacquiao ang bawat suntok nito. Sa round 6, naipit pa siya sa lubid at nasaktan sa sunod-sunod na body shots ng Mexican. Inamin pa nga niya na pagkatapos ng laban na imuntik na siyang bumigay sa tindi ng sakit. Sa kabila nito, nakuha ni Pacquiao ang dominanteng unanimous decision victory matapos ang 12 rounds ng matinding bakbakan at nasungkit ang kanyang makasaysayang ika-8 world title sa magkakaibang weight divisions. Number 3. Marco Antonio Barrera. Dito tuluyang isinilang ang pangalang The Mexican Destroyer. Noong November 15, 2003, nagtungo si Manny Pacquiao sa San Antonio, Texas para harapin ang lineal featherweight champion at pound for pound king na si Marco Antonio Barrera. Noong panahon na iyon, halos lahat ay kampi kay Barrera dahil sa wala pang malaking pangalan si Pacquiao sa Amerika. Kaya kakaunti lang ang naniniwalang kaya niyang pabagsakin ng maalamat na Mexican champion. Lalo pang uminit ang laban ng sa round 1 pa lang ay madulas si Pacquiao at mabilangan ng referee bilang knockdown. Pero hindi yun nakaapekto kay Pacquiao. Sa halip mas lalo pa siyang nagliyab at pinahirapan si Barrera sa kanyang bilis at kombinasyon. Sa round 3, pinabagsak niya ang Mexican champion gamit ang isang malinis na left straight. Hanggang sa round 11, napilitan na ang kampo ni Barrera na ihinto ang laban. Makalipas ang 4 na taon, muling nagharap ang dalawa sa Las Vegas para sa kanilang rematch.
Alam na ni Barrera na hindi niya kayang tapatan ng bilis ni Pacquiao, kaya ginawa niyang mas pisikal ang laban. Umabot pa sa puntong sinuntok niya si Pacquiao habang pinaghihiwalay sila ng referee, dahilan para mabawasan siya ng 1 puntos. Pero kahit anong diskarte ang gawin ni Barrera, hindi pa rin natinag si Pacquiao. Matapos ang 12 rounds, nakuha niyang isang dominanteng unanimous decision victory at tuluyang tinapos ang kanilang rivalry. Number 2, Erik Morales. Kung may isang Mexican fighter na tunay na sumubok sa tibay at puso ni Manny Pacquiao, ito ay si Erik El Terrible Morales. Noong March 15, 2005, nagharap ang dalawa sa isang madugo at dikitang 12-round war. Pero dahil sa accidental headbutt, nagtamo si Pacquiao ng malalim na hiwa sa ibabaw ng kanyang kanang mata na naging dahilan para mahirapan siyang makakita. Pagkatapos ng laban, nakuha ni Morales ang unanimous decision victory na naging unang pagkatalo ni Pacquiao sa Amerika at ang pinakaunang Meksikanong tumalo kay Pacman. Pero hindi doon nagtapos ang kanilang kwento. Sa kanilang rematch noong January 21, 2006, pumasok si Pacquiao na mas handa at mas kompleto ang arsenal. Sa tulong ni Freddie Roach, pinatalas niya ang kanyang kanang suntok para hindi lang siya umaasa sa kanyang pamatay ng kaliwa. Naging dikit ang laban, pero sa round 10, doon na bumuhos ang bagsik ni Pacquiao. Pinabagsak niya si Morales at tuloy ang tinapos ang laban via TKO. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon sa buong karera ni Morales na siya ay napatumba at napatigil sa loob ng ring. Para tuluyang tapusin ang kanilang rivalry, muling nagharap ang dalawa noong November 18, 2006. Pero sa pagkakataong ito, wala nang naging sagot si Morales. 3 beses siyang pinabagsak ni Pacquiao sa loob lang ng 3 rounds. At matapos ang huling knockdown, napaupo na lang si Morales sa canvas at napailing. Isang larawang naging simbolo ng tuluyang paglipat ng korona sa bagong hari. Number 1, Juan Manuel Marquez. Kung may isang Mexican boxer na talagang nagbigay ng pinakamahirap na mga laban kay Pacquiao, ito ay walang iba kundi si Juan Manuel El Dinamita Marquez. Ang 4 na beses nilang paghaharap ay hindi lang simpleng salpukan. Isa itong labanan ng bilis, talino at timing kung saan isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng magpabago ng takbo ng buong laban. Nagsimula ang kanilang maalamat na rivalry noong May 8, 2004. Sa round 1 pa lang 3 beses nang pinabagsak ni Pacquiao si Marquez kaya takala ng lahat matatapos agad ang laban. Pero ipinakita ng Mexican ang kanyang pambihirang tibay at boxing IQ. Unti-unti itong nakabawi gamit ang kanyang signature counter punches hanggang sa magtapos ang laban sa isang controversial na split draw. Dahil sa anticlimactic result, muling nagharap ang dalawa noong 2008 at 2011. Para ng matitinding punch, nakuha ni Pacquiao ang split decision noong 2008 at majority decision noong 2011. Pero hindi yung tinanggap ni Marquez na nanindigang siya ang tunay na nanalo sa unang 3 laban. Kaya naman muling nagharap ang dalawa sa kanilang ika-4 at huling laban noong December 8, 2012. Sa laban, pareho silang nakatikim ng knockdown at walang gustong umatras, pero sa huling segundo ng round 6, habang agresibong sumusugod si Pacquiao, eksaktong na-timingan ito ni Marquez ng isang malinis na overhand right counter na tumama mismo sa panganang Pinoy. Nawala ng malay si Pacquiao at bumagsak sa lona na naging isa sa pinakamasaklap na knockout sa kasaysayan ng boxing. Ngunit kahit masakit ang pagtatapos ng kanilang rivalry, may isang bagay na hindi may kakaila. Si Juan Manuel Marquez ang naging pinakamatinding kontrapelo at kryptonite ni Pacman. At ang kanilang salpukan ang siyang nagbigay ng isa sa pinakamalupit na rivalry sa kasaysayan ng boxing.